Tiran ko po kayo ng mga ilang kwento patungkol sa aking mga naranasan sa aking paglilingkod sa ating Panginoon at sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoon na mga pangyayari na hindi natin hindi natin pinangarap, hindi natin pinagsikapan pero dumating sa ating buhay. Pero doon po nangyari po 'yun sa aking buhay sa pamamagitan siyempre ng pananalangin. Ayan po. Kaya malaking bagay po talaga yung nananalangin. Yan po, tulad nga po ng isang narinig ko kaninang kwento sa isang YouTuber na hindi ko po akalain na yung aking itinuturo sa aking mga anak kanina nga lang po at saka kahapon ay dalawa kong anak ang aking hinatiran na gawin nyo ito sa umaga, manalangin, bumasa ng Biblia, sapagkat ang banal na salita ng Diyos ang tunay na gagabay sa atin, tunay na magtuturo sa atin, at ang panalangin ay ang tunay na magbibigay sa atin ng karunungan. Patuloy tayong hihingi ng karunungan sa Diyos para makita natin ang mga tama at hindi tama sa ating buhay na dapat nating gawin at dapat nating iwasan. Ayan po, at tamang-tama po naman ako'y nagagalak at na-blessed sapagkat yung aking itinuturo sa aking mga anak ay yun po pala yung naging daan para maging success yung isang tao na YouTuber din. Isa sa sabihin nating mayaman sa Pilipinas at sa ilang buwan niya ng pag-YouTube talagang nag-click ang kanyang mga ipinaparating na mensahe sa kanyang content kasi nga po ay may pruweba. Ngayon po, minsan po tayo po ay na hindi natutupad ang gusto ng ating Panginoon sa atin, ang magandang mithiin natin dahil nga po na kahit na nga po tayo minsan ay lilingkuran na sa gawain ng Panginoon, ay may marami tayong mga pagkukulang pa rin. At bago ko po ituloy ang aking kwento, ay tayo po muna ay saglit manalangin. Haleluya, haleluya, o Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng bagay. Pinupuri kita, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Sapagkat muli ay binigyan mo ako ng pagkakataon na ma-share sa video na ito ang mga pangyayaring ipinahintulot mo sa aking buhay. Bagamat may mga pagkakamali ako dahil kung minsan ako ay nakakalimot sa iyo. Subalit ngayon na patuloy na nagkakaroon ng lockdown, pagpirmi sa bahay, ay hindi makagala ang mga tao, ay dito ay ipinapakita mo ang magagandang layunin mo kung bakit mo ipinahintulot ang mga bagay na ito. At dahil nga dito ay natuto akong bumasa ng tuloy-tuloy ng iyong banal na salita. Kaya naman, mga bagay-bagay na natuturuan ako, na i-guide mo ako sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At dahil sa iyong banal na salita, ako po ay nakikita ko ngayon ang aking mga pagkakamali, kung bakit ang mga pagpapala sana na aking nakamtan ay nawala. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga pagkukulang, sa hindi ko tuluyang pagsunod o pag-obey sa iyong salita. Ito po ay inihihingi ko ng tawad sa iyo. Kung kaya nga't ako'y nailigaw ng kaaway sa hindi tama, kung kaya hindi ko nakamtan ang mga pangako mo sa aking buhay. Subalit ako po ay umaasa sa mga oras na ito, Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat sapagkat ako ay nasa kalagitnaan pa lang ng aking buhay. Patuloy mo po akong gabayan. Bigyan mo po ako ng karunungan nagmumula sa iyo. Wisdom. Ganun din po ang mga anak ko, ang mga manugang, apo, ang nanay ko,
ang mga taong tutunghay sa video na ito, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat. Bigyan mo po kami ng karunungan nagmumula sa iyo ng extraordinary wisdom upang makita namin, malaman namin ang mga pamamaraan para makamtan namin ang iyong magandang pangako. Bigyan mo po kami ng kalakasan na palaging babasa ng iyong banal na salita upang siyang mag-guide sa amin sa mabuting landas at upang matupad ang aming magagandang pangarap sa buhay na nanaayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy mo po kaming bigyan ng pagkakataon na laging makapanalangin, makipagniig sa iyo, makipag-usap sa iyo, upang mapakinggan namin, makita namin kung ano ang layunin mo sa aming buhay. Ang lahat na po ng ito ay samo ko at dalangin sa pangalan na Jesus, at pagpalain mo rin po ang lahat na makatutunghay sa video na ito. Amen. At ngayon po, ang aking pong isi-share sa inyo ay yung nangyari pa rin doon sa bansang Pransya, sapagkat napakarami pong blessing na nangyari sa akin doon na tinugon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aking matibay na pananampalataya sa Kanya nung panahon na yun. Ayan po. Ako po ay nandito ngayon sa looban ng bakuran ng aming employer, at kung makikita po ninyo, napakaraming putol na kahoy. Yan po yung bagong putol na yung mga itinumba ng snow dito sa Espanya ay iyan na po at inayos na ng mga taong may kakayahan para putulin ng maayos ang mga kahoy, at yan nga po ay inilatag nila dito para nasa maayos na kalalagyan, at iyan po ay gagamitin kapag sa panahon muli ng taglamig. Siya pong ilalagay sa chimenea. Ayan po. At yun nga po, itutuloy ko po yung aking kwento. Noon pong ako po ay Noon pong ako po ay unang punta sampa sa bansang Pransya, ako po ay nakakadalo sa gawain ng Panginoon doon, kahit medyo mahigpit ang schedule, sapagkat yun po ay gipit na gipit kami sa oras. At sinisikap ko po na dalawa po kami kasama yung kaibigan ko na inirekomenda ko sa employer ko doon, na galing din dito sa Espanya, at isang kapatiran din sa kasama sa gawain ng Panginoon bilang naglilingkuran. At yun nga po, doon po sa lugar na yon, sa panahon po ng aming pagdalo sa gawain, kung minsan ay wala po kaming magamit na venue, so ang ginagawa po ng lingkod ng Diyos na ipinadala doon mula sa bansang Italia, ay doon po kami nagba-Bible sharing sa katulad nito na isang lugar, isang parke. Ayun po. At doon nga po sa pagba-Bible sharing namin ay binigyan niya kami ng test ng exam ng pagsusulit. Ayan, nagkaroon po ng question and answer sa amin, at para malaman niya kung kami nga po ay nakakabasa ng banal na aklat. Isang bagay na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami ay magsikap na makabasa ng banal na salita. Kaya ito pong lingkod po na ito ng Diyos ay kinakasihan ng banal na Espiritu upang maibigay sa amin ang tamang pagtuturo na kami ay makabasa ng banal na salita ng Diyos, sapagkat binigyan nga po niya kami ng pagsusulit. At doon po sa pagsusulit na yon, bago po nagsimula ang aming sama-sama pagsusulit sa mga oras na yun patungkol sa salita ng Diyos, ay
ako po ay nanalangin sa Panginoon na ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kalooban mo na ako ang pipiliin ng madam, kasi nga dalawang na po kami, yung ako at saka yung aking kaibigan na inirekomenda, ay nanalangin po ako sa Panginoon na sabi ko ay kung ako po ang pipiliin mo na magtatrabaho uli doon sa Suiza, kasi po yung trabaho every season. Kapag nag-i-snow, doon po sa Suiza, December to April po yun. Kapag po naman ay tag-araw, ay doon po kami sa Fransya. Yun po. 4 na buwan sa 4 na buwan sa Suiza at 4 na buwan sa Fransya. Ayan po. Ngayon po nahiling ko po sa Panginoon, saglit po akong pumikit ang mata lingid sa kaalaman ng aming mga kasama at hiniling ko nga po sa Panginoon na, Panginoon, magpakita ka po ng sign sa akin kung ako ang pipiliin ng madam para magtrabahong muli sa Suiza pagkatapos ng trabaho namin doon sa Pransya. Ang hiniling ko po sa Panginoon ay kapag ako ay nakasagot ng 3 beses sa kanyang tanong, ibig sabihin ako ang pipiliin ng madam. Ayan po. Nakakatuwa po ang gawa ng Panginoon. Hindi lang po 3 ang nasagot ko, halos lahat ng katanungan about sa Bible, ako po ang nakasagot. Kahit ako po ay namamangha sa nangyayari sa aking buhay, sapagkat hindi naman po ako palabasa ng banal na salita ng Diyos nung panahon na yun. Tagapakinig lang po ako. At yun nga po, sabi nga ng aking mga kasama, stop na yung pagsagot mo kasi yung pong bawat nasasagot namin ay mayroon po kaming premyo. Ayan po. Kaya yun nga po, doon po sa tuloy-tuloy na tama ang aking sagot ay ako po'y naggalak na at nagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nung kami ay bumalik na sa aming trabaho ng hapon na yun, dahil may trabaho pa po kami pa sa hapon, tanghali po yun nung kami ay nag-Bible sharing, oras po ng aming pahinga, ay tamang-tama po pagdating namin sa trabaho, tinawag po ako ng aking kasamang Pilipina na siyang talagang na siyang kumuha sa akin papuntang Suiza at dinala nga ako sa Fransya. At ang sabi niya ay gusto raw akong makausap ng madam. Ayan po. At doon po sa pagharap ko sa madam, ako po ay nagbigay pugay. At ako po ay nagulat kasi may iniabot po siyang, at tinawag niya pala yung kanyang asawa na doktor na 92 years old na ng panahon na yon, na inventor ng betadine. At siya pong pinag-abot niya sa akin nung sobre na nakalagay po doon yung pera na bilang kabayaran sa aming, bukod po doon sa aming pagtatrabaho doon, ay parang kumbaga doon sa 3 buwan ay 13-month pay namin. Ayan po. Ngayon, pag kaabot po noon sa akin ay nginitian ako ng madam, hinaplos-haplos ako sa likod at sinabi niya sa akin kung gusto kong magtrabahong muli sa bansang Suiza. Ang sagot ko naman ay yes, madam. Kaya ako po'y galak na galak sapagkat ng mga oras po na yun ay ramdam ko na ako talaga ang pinili, kasi nga yung sign na hiningi ko sa Panginoon ay kanyang ipinagkaloob. At ang isa pa po na maganda, ang sabi po ng aking kasama na matagal na Pilipina doon, yung 13-month pay po na dapat naming tanggapin ay hindi aabot ng 300 euros.
Kasi nga po, ang ibinibigay sa kanya sa loob ng pagtatrabaho namin doon, kung hindi ako nagkakamali, nag-uumpisa po kami ay June, July, August, 3 buwan lang po pala. Ang binibigay sa kanya ay 300. Hindi po yata yung 13-month pay, parang bonus lang. Ayan po, bonus lang po yun. Parang regalo. Ngayon, sabi po ng aking kasama ay dapat hindi aabot ng 300 ang ibibigay sa iyo kasi sa akin ay 300 lang, matagal na ako dito. Subalit pagbukas ko po ng sobre, pagdating ko doon sa kwarto na ibinigay ng madam, ng employer sa akin, nagulat po ako sapagkat ang laman po ng sobre ay 400 euros. Kaya ako po talaga ay nagpuri sa ating Panginoon sapagkat napakabuti niya. Yun po ay nabanggit ko sa aking kasama, sa aking kagalakan, at ako po ay lubos na nagpasalamat sa ating Panginoon. At sabi nga po ng Pilipina kong kasama na matagal na doon, ang sabi niya, ikaw ang pinili ng madam. Yan po. Kaya ako po ay sinishare ko po ang mga bagay na ito sa inyo, sa lahat ng aking mga nakakasama, at nawa ito ay mapakinggan din ng aking pamilya, ng aking mga anak. Dahil sa mga ganitong pagkakataon ay dito ko napapatunayan na mayroon tayong Diyos na nakikinig. Mayroon tayong Diyos na sa ating pananalangin ay ating napapakinggan, ay tayo'y napapakinggan. Mayroon tayong Diyos na nakakausap natin. Mayroon tayong Diyos na ipinararamdam sa atin na pinakinggan niya ang ating kahilingan. Kung tayo nga lamang po ay bababad sa kanyang banal na salita. Ano po yung ibig ko sabihin na bababad? Yung mabuksan man lamang natin ang kanyang banal na salita sa araw-araw. Ang turo ko nga po sa aking mga anak, kahit man lang 10 minutes sa umaga, katulad ng aking ginagawa, na pagkagising ko po sa umaga, iinat, magi-stretch ng katawan, mananalangin, iinom ng maligamgam na tubig, at pagkatapos po noon, ako po ay babasa na ng banal na aklat. At kapag po ako ay nakabasa na ng banal na aklat, pumapasok na po sa akin ang pagkasunod-sunod ng kung ano ang dapat kong unahin at dapat kong gawin sa maghapon. Ganyan po ang ibinibigay ng salita ng Diyos sa atin. I-guide niya tayo sa magandang gawain para magampanan natin ang mga tungkulin natin sa buong maghapon. At para makita rin natin ang kabutihan, ang kadakilaan, ang wagas na pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya ako po'y nagpapasalamat ng malaki sa ating Diyos. Walang katapusang pasasalamat. Kaya ako nga po ginagawa ang mga bagay na ito, ang i-share sa inyo ang mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoon sa atin ay upang sa pamamagitan nito ay makasunod ako sa kanyang utos na ipahayag natin sa lahat ng tao ang kanyang kabutihan, ang kanyang magaganda at mabubuting ginagawa sa ating buhay, upang mas maraming tao ang ma-inspired, upang mas maraming tao ang maipakilala natin ng Diyos, upang mas maraming tao ang maniwala na mayroong Diyos na totoo, na nahihinga natin ng tulong, nakakausap natin sa pamamagitan ng ating panalangin at sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng banal na aklat. Huwag po tayong maging tagapakinig lamang sa mga naglilingkod, sa mga
naghahayag ng salita ng Diyos. Mas mainam po kung tayo po ay babasa ng kanyang banal na salita. Iyon lamang po. Marami pong salamat. Maraming salamat sa ating Panginoon. Mabuhay po tayong lahat at magkaroon tayo ng magandang buhay na may pasasalamat sa ating Panginoon. God bless us all.